Hi. Um, Gusto ko lang mag-vlog or mag-record ng sarili kasi may mga naisip ako while I'm meditating. May mga pumapasok sa isip ko na parang gusto kong i-release. Yan lang. Um, bakit, bakit ganon? Minsan, minsan kasi yung pagiging marunong tayo sa paghindi, diba, ina-apply natin sa sarili natin ng learn to say no. Yes. Pero, dapat lang naman kasi talaga na learn to say no. Pero may mga times talaga na siguro hindi na natin talaga control yung ibang tao when we say no to them. No? Lalo na kapag meron tayong strong boundaries. When it comes to boundaries, strong, I have strong belief on that. Tapos, alam mo yun, yung mga limitation, kahit sa relasyon ko, or pamilya, kaibigan, talagang kapag nag-off limits ka sa ginawa mo, kahit pamilya pa kita, I really and genuinely giving them a wall, yung boundaries ko. Talagang, sorry Lord, pero minsan napapatulan ko yung kamag-anak ko. Not in a physical way, no? In verbal, communicating, debating, yun. Madalas pa nga akong sabihan na akala mo palagi kang tama. Ayan. Ayan ang laging nilang sinasabi sa akin. Ayan ang laging sinasabi sa akin ng madalas kong nakaka-debate dito sa family ko. Well, I love my family. I also love myself. And kailangan balance lang din kasi tayo sa buhay, sa relasyon natin, sa pamilya, sa kaibigan. Balance lang. Kasi sa oras na naging sobrang bait ka naman, abusuhin ka. Pagka naman sobrang damot mo, eh, Diyos ang bahala sa'yo. So, dapat balance lang sa buhay, marunong ka mag-balance. At kapag sa dalawang yun, na out of balance ka, ma-out of balance ka kapag sa dalawang yun, hindi mo na balanse ng maayos. So, ikaw din ang mahihirapan, anak. Yun lang. Sa pagiging, sa pagkakaroon ko ng strong personality, strong character, na-develop ko lang siya nung teenager ako hanggang sa until now, yun yung nagpahubog sa akin kung sino ako ngayon. Hirap lang din minsan. Minsan kasi blessing sa ibang tao, nakakatuwa. Minsan naman, curse sa ibang tao. Hindi siya nakakatuwa. Inamin ko yung sarili ko. Na o-overuse ko yung ganung power, pagiging dominant ko. Inamin ko yun. Pero iniisip ko na lang yung bright side nun, may tinuturo sa akin ng Diyos kung bakit. Bakit nangyayari, inaalaw niya sa akin na mangyari yung mga ganong senaryo. Tulad na lang for example sa school ko, may may parang dala kasi ng pagod eh. So, namali yung nagpantig yung tenga ko sa sinabi sa akin ng observer ng prop namin na bakit ka late? Parang iba yung tono niya kasi nung time na yon at kasalanan ko na rin kasi nagpadala ako sa nararamdaman ko sa pagod. Pero minsan pag pagod ka, hindi mo makokontrol yun eh, no? Lalo na kapag no-overwhelm ka sa paligid mo. Yun. So, nag-iba yung tono niya sa akin. Nasagot ko ng
'Di ba sabi niya, "Bakit ka late? Bakit late ka?" Sabi ko, tinignan ko siya ng matagal. Parang nablangko pa nga ako nun, eh, parang hindi ko alam sasabihin ko, pero ang unang lumabas sa bibig ko, "Why not?" Parang nakita ko yung expression niya na parang nagulat siya. Sabi niya, "'Di mo ba alam may test ngayon?" Tapos monotone ko lang sinabi na, "I know." Tapos upo ako, pumunta ako sa upuan ko, nagbasa ako ng papel, ano. So na-realize ko na lang na talagang mali yan. Mali yung nangyari kasi nung nagsumbong na yung observer namin doon sa prof namin. Ayun. Pero bago pa yun, nakakakutob na ako eh. Nakakakutob na ako na something will happen badly to the point na nadamay yung buong kaklase ko kasi ganun yung nangyari. May mga times talaga na masasabi ko sa sarili ko na troublemaker ako. Kailangan kong admit yung pagkakamali ko. Well, kapag ka naman nakakagawa ko ng pagkakamali, inadmit ko siya. Pagkatapos ng nagalit yung prof, 'di ba? Damay lahat. Yung test paper namin, hindi chinekan ng prof namin. So, automatic pumunta na agad ako sa faculty ng teacher ko. Kasi para mag-sorry, para i-admit yung pagkakamali kong yun. Yun. Na, tas pumasok sa isip ko na may tinuturo sa akin ng time na yun. Kasi nung mga nakaraang araw, bago mangyari yun, nagpe-pray ako kay Lord eh, Lord, make me humble. Yun na pala yun. Yun lang. Pero, yun nga. Kapag hindi naman din ako maging ganun, or hindi ko ipinakita yung totoong ganun talaga, ang hirap din. Ang hirap itago kung sino ka. Lalabas at lalabas kung sino ka talaga. Ganun pa man, ay hindi yung dahilan kung bakit nag-aaral ako ngayon. Para matutunan kung saan ilulugar yung pagkakaroon ng ah, strong personality, dominant woman. Kaya madalas in person, tahimik at pinipili kong maging tahimik. At inoobserbahan ko yung mga tao sa paligid ko, yung mga nakakausap ko. Hindi ako basta nagbibigay ng information. Pero sa oras na ang tao nagbibigay sa akin ng information, para sa akin, nagtatrust siya sa akin. Tapos yung information na yon kinikip ko, hindi ko ini-spread sa mga tao sa paligid ko. Parang ngayon lang din ang kagandahan na marunong akong magtabi ng kwento ng iba. Kahit pa man masama o mabuti yun. Hindi ko basta inilalahad sa ibang tao, lalo na sa mga malalapit namin na kaibigan. Ganun lang. Bye. Good night.